Maaari po bang malaman ang iyong pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan? Ako pala si Mark JRP Diego, 22 years old, nakatira sa Tabal, Manawag, Pangasinan. Nais ko lang malaman mo na hindi ka namin pinaghihinalaan, kundi ni-interview bilang witness lamang. Naintindihan ko po ang inyong layunin. Basta po ipapangako niyong hindi po ako mapapahamak. Bago tayo magsimula, pwede mo bang ikwento sa akin ang lahat ng nangyari? Maaari ko po bang basahin ang aking kodigo upang mailahad ko po ng detalyado ang nakita ko sa pangyayari? Kakain lang po kami noon. Nagigib po ako ng tubig sa poso at nakita ko po si Mang Berto na naglalakad. Ewan ko po kung pabalik na sa kanilang bahay. Tapos po, may nakamotorsiklong huminto po. Sa tapat niya, dalawa po sila sa motorsiklo at bumaba po yung angkas. Nag-uusap po ata sila, tapos po biglang may kinasa yung angkas at pinagbabaril na po si Mang Berto. At bigla na lang din po umarurot yung nakamotorsiklo. Ano ang eksaktong oras at petsa ng insidente? Sa tingin ko po, 7:30 ng gabi. Sigurado po ako dahil katatapos lang po ng teleseryang pinapanood ko. Ang petsa po noon ay Miyerkules. Saan mismong lokasyon ang pinangyarihan ng insidente? Sa kalsada po sa tapat ng poso malapit sa bahay nila Aling Aurora. May iba pa bang tao ang nakakita o nakakaalam sa pangyayari? Ang alam ko po, ako lang ang nakakita dahil madilim at gabi na. Siguro si Aling Aurora, narinig niya ang sigaw ni Mang Berto. Ano ang eksaktong narinig at nakita mo sa insidente? Ang narinig ko po magkasunod na putok ng baril. Bago po yon, nakita ko po si Mang Berto nagtanong ng sino kayo. Tapos po yung angkas ng motorsiklo, nakatutok po yung baril sa katawan ni Mang Berto. Anong mga ginawa mo pagkatapos masaksihan ng mga pangyayari? Naiulog ko po yung timba sa takot. Pagkaalis po ng motorsiklo, agad po akong pumasok sa bahay at sumigaw ng tulong. Hindi ko na po nagawang lumapit dahil nanginginig na po ako sa takot. Mang Berto, opo, kilala ko po, kapitbahay po namin. Pero yung dalawang nakamotorsiklo, hindi po taga sa amin at hindi ko po kilala. Paano mo ilalarawan o mailalarawan mo ba ang mga taong sangkot? Si Mang Berto mapayat at nakaitim at short na pambaba. Yung dalawang angkas ng motor, nakasando at short lang. Katamtaman lang ang tangkad nila, mga 5'5" at 5'3". Nakasando at short lang. Yung driver, mataba at yung angkas mapayat. Saan nagtungo ang mga taong sangkot pagkatapos ng insidente? Mabilis silang umalis, dumiretso pababa sa kalsada ng poblasyon. Marurot talaga sila at wala pang headlight. Gaano katagal naganap ang buong insidente sa pagkakaalam mo? Ang paghinto ng motor, ang pagbaba ng angkas at ang pagbaril, mga 1 o 2 minuto lang talaga. Okay, Mr. Mark, salamat sa iyong oras at sa pagiging tapat. Salamat din po at mag-ingat kayo. Salamat po, JR, sa pagpunta. Alam po namin stressful ito. Bago tayo magsimula, komportable po ba kayo? Tandaan nyo, andito lang kami para malinawan ang nangyari. Oo, komportable po ako at wala rin po akong tinatawag. Gusto ko rin po makatulong para po mahuli ang salamin. JR, nagpakita po sa amin ng ebidensya at may basihan kami para maniwala na ikaw ang nasa krimen noong gabing yon. May nakakita po sa inyo malapit sa bahay. Wala po ba kayong away ni Mang Berto noong araw na iyon? Kahit malit lang, JR, isipin ninyo, hindi namin kayo huhusgahan kung galit lang ang nararamdaman nyo noon. Wala po. Galit? Wala po. Wala pong galit. Normal lang po yung trabaho namin. Siguro po nung mga araw na yun na-stress po ako. At wala rin po naganap ng pag-aaway. Tingin namin, hindi mo plinano yan.
Tingin namin bigla lang yun. Hindi ka kriminal, JR. Pero tao ka lang na sumabog ang galit. Tama ba? Hindi ko po sinasadya. Sige, kwentuhan mo kami anong eksaktong sinabi ng Mang Berto na nagpasabog ng galit mo. Magpakatotoo ka, mas gagaan ang pakiramdam mo. Sabi niya po, wala kang silbi. Buti na lang, hindi ka ako natunod. Pagkatapos siya pong sabihin niyo, doon po yung pressure. Tapos po, nandilim na po yung paningin mo. Nasaan ang baril ngayon? At ano ang ginagawa mo sa motor? Paano mo ginawa? Gamit ang baril, ilang beses mo po siyang pinaputok. JR, para malinawan ang lahat, inamin mo na ikaw ang nakabaril at nakapatay kay Mang Berto noong Miyerkules sa tapat ng poso malapit sa bahay nila, Aling Aurora, gamit ang isang baril na hindi lisensyado dahil sa emotional stress at galit sa trabaho. Tama po ba? Oo, inamin ko po ang lahat. Hindi ko na lang pumalang bilang. Salamat po sa pagiging tapat. Ngayon, JR, susundan na namin ang legal process. May huling sasabihin ka pa po ba? Bago namin tapusin ang recording. Wala na po. Handa na rin po kami harapin ang mangyayari.